Nag-umpisa sa baha. Isara natin sa baha itong linggong ito. Sa Sunday na ngayon, no? Kasi Sunday lang. Ang ating pag-usapan ay ito. Puputok na ngayon ang mga fireworks sa Senado. O umpisa na ni Marcoleta, Senator Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee. Imbestigahan ang mga kontratista na kongresista. Paano yan? Paano yung mga kongresista? Congressman ng mga kontratista. Kongratistas? Ha? Kaano na ngayon yan? Umpisa na ngayon. Alam mo, tumigil-tigil na nga kayo. Wala kayong kabusugan. Maghanap ka na talaga, mag-research ako laban sa inyo na sasampahan kayo ng kasong ethics case. Lahat kayo. Ang kilala ko dyan yung mga uwaminal. Dalawang magkapatid na uwaminal. Congressman na sa Misamis Occidental. Tatay na congressman, ngayon gobernador. Congressman, yan ang pasimuno sa lahat. Grabe. Kontraktor pa siya. Siya pang supplier. Hindi pa kontento sa kinikita niya na binibigay sa kanya na SOP. Ganon katindi po si kongresista Uwaminal. Pati mga anak niya, ganon na rin. Isa lang sila sa mga 67 na binabanggit ni Panfilo Lacson na mga kontratistang congressman. O ngayon, sa susunod, mag-umpisa ang Blue Ribbon Committee na investigation base sa privilege speech ni Panfilo Lacson. At nangako na si Marcoleta na bibirahin niya na. Okay? So, tingnan natin ito sa report po ng Bilyonaryo News Channel. Ito po. Handang-handa ng Senado sa susunod na linggo para busisiin ang di umano'y anomalya sa flood control projects sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Open fire na ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta habang naghahanda silang buksan ng investigasyon sa flood control anomalies next week. Challenging man, inamin niya sa isang interview na ibubulgar niya kung paano nakikinabang ang mga opisyal at contractors habang lugi naman ang mga komunidad sa substandard projects. Maging si Senator Ping Lacson magsasalita na rin. Sa social media na X, inanunsyo niyang ready to rumble na siya para tumugon sa panawagan ng Pangulo na i-expose ang ghost at substandard flood control projects. Flood control ang isa sa tila paboritong lagyan ng insertions sa national budget. Matatanda ang nakuha ng BNC ang isang dokumento na bumunyag sa tila hundreds of billions worth of insertions sa 2025 budget. Karamihan dito napunta umano sa mga infrastructure ng DPWH. At ang Pangulo mismo ang nag-announce na ang palpak na projects dapat imbestigahan at panagutin ng mga sangkot. Sino yung official? Hindi lang flood control ang tutok ng Senado. Umarangkada na rin si Marcoleta sa issue ng online gambling nitong linggo. Kinwestiyon niya ang mga kumpanyang posibleng sangkot sa pagkalat ng online sugal. Isa rito ang AB Leisure Exponent Incorporated na siya umanong nagpapatakbo ng mga kilalang platform gaya ng DigiPlus. Sponsor ang nasabing platform sa concert ni comedian Vice Ganda na naging viral sa mga patama nito sa senador. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong tuksin siya.
Giit ni Marcoleta, ginagamit ng mga kumpanya ang celebrities para i-promote ang kanilang brand habang may dagok at addiction na pinagdaraanan ang mga ordinaryong Pilipino. Umapela rin siya sa Bangko Sentral na isuspinde ang kakayahan ng e-wallets para magamit sa online sugal. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala nang pag-uusapan. Nakatakdang magsimula ang Senate Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa August 19. Para sa Agenda Weekend, Hannah Key, Bilyonaryo News Channel. So, lumalabas po na hindi lang po pala ang paghandaan ni Marcoleta ay hindi lang yung flood control, kundi pati yung gambling control. So, ito rin, pakinggan natin yung isang mas malawak na dito sa kanyang favorite program sa Net25 na Saganang Mamamayan. Panoorin natin, pakinggan natin si Senator Marcoleta. Ito po. At makita natin na meron talagang Bakit ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga issue? Oho. Bakit ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Mhm. Kanino ba nanggaling ang problema? Aha. Sa mga kontratista, Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives. contractors sa House of Representatives, magkaisa na kayo. Na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Itigil ninyo ang Diba, ginagawa parang nyo. pagkore, operator ka na, regulator ka pa. Aha. Contractor ka, congressman ka pa. Sige. Inconsistent yun eh. Mm-mm. Di ba? Mhm. Pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman, di ba nung isang araw ay na-discuss natin dito, Nelson? Aha. Isang revetment, Mhm. meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala eh. Mhm. Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po ang magkusa dyan Mhm. na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control. Martes, investigation next Ay, week. ano naman. sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo Abangan natin, abangan. challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problemang kinakaharap natin dyan. Mhm. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Mhm. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino yung may mga kasalanan dyan. Aha. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto eh. Dahil ito, nakalagay nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa Ay. Merong sinister motive. Nakita mo na. Oo. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Mhm. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Aha. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa mga kapatid, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-uusapan natin. Diyan napakarami ang corruption na nagaganap. Doon pa lang sa slope na yon, minsan walang bakal. Aha. Pagkatapos nito, magmi-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mhm. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi magiba. Oo. Oo, ganito yan eh. Pangkaraniwan, yung length
nung bakal, mga 6 na metro yon. Haba, ano. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga merong makinarya malaki yun eh. Na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, Penge, para yung mantok. ano yung mga lupa niya. Oo, yung Ngayon, pinabaunan. ang pinakamaraming problema rito, lalabas ito eh. Kung sinabi mo 6, 6 na metro. ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang eh. Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, Hinati lang. hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Nakalutang na. Lulugso ngayon yung ano. Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po, humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor, ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang eh. Malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. O, saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang Na-sacrifice, doon nakuha. sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan eh. Ngayon, kung gusto ninyo ako, mag-random tayo. Random check. Pababak ko lahat yung mga ano ninyo. Yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Makikita ko yan. At tigta-3 lang pala. Makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Oo. O, yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman eh. Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Abangan natin sa Martes, ha? Sa Martes. Sa Martes, abangan natin, manood tayo. Grabe. Okay. Sige. Ano na ang kuryenteng tuki libre? Mahiya na sa kandida. Ganun ba? Tinitira si Marcolita. Sige, hayaan mo siya, sumagot siya. Maaari pa ba na maimbestigahan man ang Blue Ribbon? Yes, maaari po. At saka dapat nga siya nga mag-imbestiga ron eh. Si Ivanator, good morning, Toto. June Filiminiano, yung promise ng kuryente, 2K pababa. Okay. So, singilin niyo si Marcoleta. Marcoleta is ready to rumble. Yan. Okay? So hanggang dyan na muna tayo ngayon. Titingnan natin what happens.